David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1261. Bahagyang ngumiti si David, sa ganitong klase ng laban, kahit tumulong ka muna, hindi ka talaga makakatulong. Nawalan ka ng buhay sa walang kabuluhan. Ano man ang mangyari, walang sinuman sa inyo ang pinapayagang sumulong. Kung hindi, hindi mo ako matutulungan, ngunit sa halip ay gambolain ako at tulungan ako. Naiintindihan din ni Jiroxo na sa ganitong uri ng labanan sa pagitan ni Marky, wala silang kakayahang makialam. Sige, mag-ingat ka sa sarili mo. Tumango si Jiroxo. Hindi nagtagal, umatras din si Jiroxo at ang iba pa ng daan-daang metro, at direktang umatras sa Red Lotus Palace. Sa sandaling ito, tanging sina David at Ning Dahay lamang ang natitira na magkaharap. Bata, alam kong gumagamit ka ng mga agresibong taktika para sadyang hayaan mo kaming magduel, ngunit sa harap ng ganap na lakas, walang saysay ang anumang uri ng diskarte. Pagkatapos magsalita ni Ning Dahay, isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ang isang bahid ng enerhiya ay parang isang lumilipad na kutsilyo, na direktang sumugod kay David. Kumunat ang noo ni David, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang takbo ni Ning Dahay, at hindi nakahanda ang kanyang pagbaril. Brush brush. Sa isang iglap, hindi mabilang na enerhiya ang nag-iwan ng maraming galo sa katawan ni David. Mabuti na lang at malakas ang katawan ni David kaya hindi niya nasugatan ang kanyang mga buto. Bago niya maisip ang tungkol dito, ang katawan ni David ay nagliwanag ng gininto ang liwanag, at ang mga gintong kaliskis ay lumaki, at ang hindi napinsalang gininto ang katawan ni David ay dinala sa laro. Sa susunod na segundo, sinampal ni Ning Dahay ng isang palad ang ulo ni David, at ang palad na ito ay papatay kay David. Pagharap kay Ning Dahay, si David ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit anong slight. Sapat na ang pagputok ng hininga ni Tanan para makahinga si David. Banal na kamao. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at direktang ibinaba ang Holy Light Fist. Ang ginintoang liwanag ay sumabog, tumago sa kawalan, at ang nakasisilaw na ginintoang liwanag ay tumama sa palad ng palad ni Ning Dahay. Boom! Tulad ng isang pagsabog ng nuclear, isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng isang alon ng hangin na nakikita ng mata ang bomb alot sa buong paligid. At mabilis na umatras ang katawan ni David, ang lakas ni Ning Dahay, hindi sapat si David para labanan. May isang malaking hukay na mahigit 10 metro ang natitira sa pinangyarihan, at hindi gumalaw si Ning Hai. Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, at puno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso. Alam niyang kaharap si Ning Dahay, wala siyang pagkakataong manalo. Masyadong malakas ang lakas ni Ning Dahay, at sadyang hindi siya maihahambing sa kanyang kalahating hakbang na wow. Hindi ka taka-taka na kaya mong sirain ang pamilya Ning at saktan ang anak ko. Oo naman, mayroon kang ilang mga kasanayan. Wala talagang kabataang may lakas na tulad mo. Nakakalungkot na malapit ka ng mamatay, at may isang hindi gaanong henyo sa mundo. Hindi mabuti para sa iyo na masaktan ng sinuman, ngunit ito ang aking pamilyang Ning. Nang matapos magsalita si Ning Dahay, nang hindi nabigyan ng pagkakataon si David na huminga, isang malaking palad ang humampes kay David ng may matinding puwersa. Ang enerhiyang nakapaloob sa pagkilos ni Ning Dahay ay mas malakas kaysa sa isang bomba. Bukod dito, ang bilis ni Ning Dahay ay napakabilis, at isang after image ang kumislap, at pagkatapos ay lumitaw sa harap ni David. Kabanata 1262. Bago pa makapag-react si David, hinampes ng palad ni Ning Dahay ang dibdib ni David. Agad na lumipad pa atras ang katawan ni David na parang saranggola na may putol na tali, at ang malalaking kaliski sa kanyang dibdib ay nalaglag at naglaho. Kuya Chen. Mr. Chen. Nang makitang lumipad si David na may kasamang sampal, kinabahan sina Xiaomin at Jiroxo. Mabigat na bumagsak si David sa lupa, pagkatapos ay tumingin sa dalawang tao at sinabi, huwag pumunta rito. Sa oras na ito, bumagsak ang dibdib ni David, at halatang marami siyang belang tadyang. Umapaw ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, at ang dugo sa katawan ni David ay kumakalat kung saan-saan. Ang lakas ng palad ni Ning Dahay ay lampas sa imahinasyon ni David. Ito ay maswerte na walang pinsala sa gininto ang katawan at proteksyon sa katawan, at ang pisikal na katawan ni David ay napakalakas din, kaya hindi ito nagdudulot ng karagdagang pinsala. Pinunasan ni David ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at dahan-daang tumayo. Tumingin si Ning Dahay kay David, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, at medyo nagulat siya, nilabanan mo talaga ang palad ko, mukhang malakas ang katawan mo.
Si Ning Dahay ay hindi bagong na-promote na marquee ngayon. 6 o 7 taon na siya sa marquee. Kung hindi, kahit na hindi sumali ang pamilya Ning sa Martial Arts Alliance, wala bang ibang sekta na pamilya ang maglalakas loob na guluhin siya. Si Ning Dahay ay isang veteranong WoW, at sikat na siya noon sa Kyoto. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi papatayin ng kanyang palad si David. Masyado kang mahina. Malamig na tiningnan ni David si Ning Dahay. Kahit na ang lakas ni Ning Dahay ay higit na nalampasan siya, hindi kailanman aaminin ni David ang pagkatalo at susuko. Nanlamig ang mukha ni Ning Dahay, hindi niya inaasahan na matigas ang bibig ni David, at maglakas loob siyang magsabi ng ganoon. Papatigasin kita, patayin mo ako. Si Ning Dahay ay may galit sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nawala ang kanyang anyo sa isang iglap. Halos ilang sandali pa ay nakarating na siya sa harapan ni David. Matagal nang nakatitig si David kay Ning Dahay, at hindi nang ahas na magambala. Nang gumalaw si Ning Dahay, sumabog na ang mga balahibo sa buong katawan ni David. Banal na kamao. Galit na sigaw ni David, hindi pa man niya nakikita ang anyo ni Ning Dahay ay nailabas na ang suntok ni David. Alam ni David na sa oras na makita niya ang figure ni Ning Dahay, huli na para magsimula. Ang kamao ni David ay nababalot ng gintong liwanag, at isang lumalangoy na gintong dragon ang nakapulupot sa kanyang braso. Ang kapangyarihan ng dragon ay dinala ni David. Ang kapangyarihan ng dragon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ning Dahay, at pagkatapos ay sinampal niya ng malakas ang dibdib ni David. Ang palad na ito ay naglalaman ng lahat ng panloob na lakas ni Ning Dahay, hindi banggitin ang kalahating hakbang na WoW ni David, kahit ang isang tunay na WoW ay hindi maglalakas loob na sundan si Ning Dahay upang lumaban ng husto. Boom! Sa malakas na ingay, napaikot agad ang braso ni David, at lumipad palabas ang katawan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ning Dahay ay hindi tumayo, ang kanyang katawan ay umindayog, at may sakit sa kanyang palad. Nagpakita ng pagtataka si Ning Dahay sa kanyang mga mata, at tumingin kay David na hindi makapaniwala. Ang kapangyarihan ng dragon ay talagang pambihira. Tumingin si Ning Dahay kay David na may katakawan sa kanyang mga mata. At si David ay tumingin sa kanyang baluktot na braso, at ang kanyang kabilang kamay ay agad na hinayla, ibinalik ang baluktot na braso. Ngayon lang niya pinakilos ang halos lahat ng kapangyarihan ng dragon para harangin ang palad ni Ning Dahay. Ngunit ngayon alam na ni David na ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan ay hindi kayang suportahan siya para lumaban. Anak, ibigay mo ang dragon crystal sa iyong katawan, at hahayaan kitang mamatay ng mas masaya, ano sa palagay mo? Si Ning Dahay ay interesado rin kay Longjing sa katawan ni David. Hindi makukuha ng isang tulad mo si Longjing. Ikaw, tulad ng iyong anak, ay parehong magnanakaw. Ang iyong buong pamilya ng Ning ay mga bagay ng mga lalaking magnanakaw at babaeng patutot. Ininsulto ni David si Ning Dahay. Munting hayop, nililigawan mo si kamatayan. Malamig ang mukha ni Ning Dahay, at patuloy na tumataas ang galit sa kanyang katawan. Kabanata 1263. Bilang pinuno ng pamilyang Ning, sino ang maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganito, maglalakas loob na pag-alitan siya. Kaagad pagkatapos, inilabas ni Ning Dahay ang magkabilang palad, at sumugod kay David ng buong lakas. Munting hayop, aalisin ko ang iyong mga buto, dudurugin ang iyong dantian, at pahihirapan ka habang buhay. Umungol si Ning Dahay, na puno ng hangin ang nakamamatay na aura. Malamig ang mukha ni David, at hindi siya nang ahas na maliitin kahit kaunti. Ang dragon na kristal sa kanyang katawan ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at isang gintong dragon ang lumipad sa itaas ng ulo ni David. Ang kapangyarihan ng dragon ay ganap na pinakawala ni David. Alam niyang kailangan niyang magsumikap, kung hindi ay hindi niya ito madala. Tiningnan ni Ning Dahay ang gintong dragon na umaaligid sa itaas ng ulo ni David, ngunit natigilan siya sandali, ngunit hindi niya pinigilan ang kanyang mga kamay. Inilabas ni David ang kanyang mga kamao at mabangis siyang binati. Walang silbi ang pag-dodging, ngayon lang makakatama si David. Boom! Ang usok at alikabok ay tumaas, ang lupa ay nanginig, at isang malaking puwersa ang kumalat. Maging si Jiroxo at ang iba pa, na daan-daang metro ang layo, ay nakadama ng walang katulad na presyon at nagmamadaling sinubukang lumaban. Nawala ang usok at alikabok, at nagkaroon ng malaking hukay sa lupa, at nawala ang gininto ang liwanag ng buong katawan ni David, napalitan ng madugong mga galos. Malayo pa ang lakas ni David kaysa kay Ning Dahay. Kahit na gamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng dragon, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-atake ni Ning Dahay.
Nakahiga si David sa malalim na hukay, nakatitig sa langit, ang langit sa sandaling ito ay naging kulay abo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, dahan-daang tumayo si David. Tumayo si David kahit nabalot na ng galos ang katawan niya ngayon. Nang makita ni Ning Dahay na kaya pang tumayo ni David, nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Kung ito ay kumalat, paano siya Ning Dahay magkakaroon ng mukha upang makita ang mga tao? Nakakahiyang sabihin na ang isang makalumang marquee ay kayang harapin ang isang binata na kalahating hakbang na marquee. Hindi ako naniniwala, ikaw si Xiao Qiang na hindi matatalo. Kinagat ni Ning Dahay ang kanyang mga ngipin, at ang mga pagsabog ng pulang ilaw ay lumitaw sa kanyang palad, na sinundan ng isang pagsabog ng pulang ilaw, na ikinukumpara ang araw. Kaagad pagkatapos, ang pulang ilaw ay parang isang matalim na espada, na nagliliyab patungo kay David. Pagkatapos ang pulang ilaw ay sumabog sa isang shower ng mga espada, direktang bumabalot kay David dito. Nang makita ito, alam ni David na wala siyang paraan para makaiwas, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay bumuo ng mahinang ambon sa paligid ng kanyang katawan, sinusubukang hadlangan ang mga ulan na ito ng espada. Puff puff! Sunod-sunod na ulan ng espada ang tumama sa katawan ni David, at ang mahinang ulap na nabuo ng espiritual na kapangyarihan ni David ay hindi napigilan ang matalas na ulan ng espada. Ito ay natalo sa isang iglap, at pagkatapos ay may mga tama ng bala sa katawan ni David. Ang katawan ni David ay halos tumagos ng mga ulan na ito ng espada, at ang dugo ay tinina si David sa isang dugong tao. At ang espiritual na kapangyarihan ng katawan ay bumagsak din kaagad, at ang mga buto ng mga paa ay naputol din. Mabigat na bumagsak si David sa lupa, ang kanyang mga mata ay pula, nakatingin kay Ning Dahay. Kahit sa oras na ito, walang bakas ng takot sa mga mata ni David. Nang makitang ganito na si David, may digmaan pa rin sa kanyang mga mata. Dahil dito nadama ni Ning Dahay na hinahamon at hinamak. Hahayaan kitang maranasan ang kamatayan ng dahan-dahan. Nang iunat ni Ning Dahay ang kanyang kamay, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang direktang sumipsip kay David mula sa malalim na hukay patungo sa kamay ni Ning Dahay. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, ang condensation art sa kanyang dantian ay tumatakbong galit na galit, umaasang mapakilos ang kanyang espiritual na kapangyarihan at samantalahin ang magandang pagkakataong ito upang bigyan ng suntok si Ning Hai. Nakalulungkot na ang espiritual na enerhiya sa katawan ni David ay tila nawasak, at hindi ito maaaring pagsamasamahin. Hinawakan ni Ning Dahay si David sa isang kamay na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. At ang mukha ni David ay lalong naging pangit. Huwag kang mag-alala, bigla na lang akong ayaw na kitang patayin. Gusto kong mabuhay ka sa sakit habang buhay. Ikaw ang buhay ng anak ko, at hindi ko ito mapadali para sa iyo. Sabi ni Ning Dahay, at inihagis si David sa lupa. Kabanata 1264. Pagkatapos ay tinapakan ni Ning Dahay ang ulo ni David at walang pakialam na tumingin kay David. Matanda, mapapatay mo ako kung may kakayahan ka. Hanggat may hininga ako, gagawin kong mapahamak ang pamilya ning mo magpakailanman. Tinitigan ni David si Ning Dahay at sinabing, munting hayop, ganito na, at maglakas loob kang magsalita ng husto. Galit na galit si Ning Dahay, at pagkatapos ay sinipa si David. Parang bola ang katawan ni David, at pinalayas ni Ning Dahay. Ang mga laman loob ni David ay bumabagsak, at ang dugo ay bumulwak sa kanyang bibig. Kaagad pagkatapos, lumapit si Ning Dahay kay David at muling pinalayas ito. Kaya lang, sunod-sunod na paa. Kinuha ni Ning Dahay si David bilang bola. Dugo at dugo na si David sa sandaling ito, at walang buo na lugar sa kanyang katawan. Kuya Chen. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni David, hindi na nakayanan ni Xiaomin at gustong magmadaling lumabas, ngunit hinaila siya ni Ji-Roxo. Huwag kang lalapit. Mahigpit na hinaila ni Ji-Roxo si Xiaomin. Huwag gumalaw, huwag gumalaw. Sinubukan ni David ang kanyang makakaya na umungol sa Xiaomin at Ji-Roxo. Bawat salita ay bumubula ng isang bibig ng dugo. Tinalo ni Ning Dahay si David, ngunit lahat ay umiwas sa mga pangunahing punto. Ang gusto niya ngayon ay hindi na mamatay si David, kundi daranasin niya ang lahat ng sakit. Ang kamalayan ni David ay nagsimulang maging malabo sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay malabo. Hindi nagtagal, lumitaw si Sonia sa isip ni David, at lumitaw ang kanyang ina. Bagamat hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha ng kanyang ina, ang pakiramdam ng pagiging malapit ay naging komportable si David. Ang mga nakaraang eksena, parang pelikula, ay lumabas sa isipan ni David.
Mamamatay na ba talaga ako? Sigaw ni David sa kaibuturan ng kanyang puso at gustong lumaban, ngunit matagal nang huminto sa paggalaw ang kanyang katawan. Hindi alam ni Ning Dahay kung gaano niya katagal pinahirapan si David, gayunpaman, wala ni isa sa mga buto sa katawan ni David ang kumpleto. Nang makitang namamatay si David, medyo napagod din si Ning Dahay. Munting hayop, maaari ka na lang nakahiga sa kama ng ganito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos magsalita ni Ning Dahay, hinampos niya ng palad ang ibabang bahagi ng tiyan ni David. Ang malaking puwersa ay agad na nabasag ang dantiyan ni David, at ang gininto ang core sa itaas ng kanyang dantiyan ay nabasag din sa hindi mabilang na mga piraso. Nawala sa isang iglap ang bakas ng buhay sa katawan ni David. At diretso ring pumikit si David at nahimatay. Nang makita ito, nagmamadaling sinipan ni Ning Dahay si David, nakasimangot, patay. Paano ka mamamatay? Hindi inaasahan ni Ning Dahay na si David ay magiging napakalalaban sa pakikipaglaban kaya tuwirang sinira niya ang kanyang dantiyan at namatay. Dahil dito, medyo naaawa si Ning Dahay, ang longjing sa katawan ni David ay hindi pa nakuha, at ito ay patay na, kaya walang paraan para makuha ito ni Longjing. Sinulyapan ni Ning Dahay ang mga tao sa Red Lotus Palace, ngunit hindi niya sila inatake. Hindi sa mabaot at malambot na puso si Ning Dahay, ngunit siya ay isang veteranong marquis. Kung sasalakayin niya ang ganoong kaliit na sekta, tatawanan siya. Nakakainsulto si Ning Dahay na kumilos, at hindi na kailangang kumilos. Tara na. Nakita ni Ning Dahay na wala ng buhay si David, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at inakay siya palayo. Nang maglakad pabalik si Ning Dahay, mabilis na sumugod sina Xiaomin at Jiroxo patungo sa kanila. Kuya Chen. Mr. Chen. Umiyak ng husto sina Xiaomin at Jiroxo, nakatingin kay David ng ganoon, hindi na nila nakayanan pa. Ate, bilasin mong iligtas si Kuya Chen. Nagmakaawa si Xiaomin kay Jiroxo. Ganyan ang tingin ni Jiroxo kay David, basag-basag ang buong katawan, pati ang dantiyan niya ay basag-basag, paano siya maliligtas? Kahit na nailigtas si David, ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan sa hinaharap. Ate, kaya mo bang iligtas si Kuya Chen? Nang makitang hindi pa naliligtas ni Jiroxo si David, niyugyog ni Xiaomin ang braso ni Jiroxo. Xiaomin, patay na si Mr. Chen, patay na siya. Naiiyak na sabi ni Jiroxo. Kabanata 1265. Hindi, imposible, hindi mamamatay si Kuya Chen. Mapait na umiyak si Xiaomin, niyugyog ng husto ang katawan ni David, Kuya Chen, gumising ka, gumising ka. Pero kahit anong gawin ni Xiaomin, nanatiling nakapikit at hindi gumagalaw si David. Napakagatlabi si Jiroxo, sobrang lungkot at gusto niyang umiyak, pero sa harap ng lahat ng nasa Red Lotus Palace, bilang Palace Master, hindi siya maaaring maging katulad ni Xiaomin. Halika, dalhin mo si Mr. Cheng papasok. Nagpadala si Jiroxo ng isang tao para buhatin si David sa Red Lotus Palace. Sa sandaling ito, inilagay si David sa bakuran ni Jiroxo, at pinaalis ni Jiroxo ang lahat. Binigyan ni Jiroxo ng elixir si Xiaomin para pakalmayan ang kanyang kalooban at makapagpahinga. Si Jiroxo ay humarap kay David na mag-isa, tinawag ang isang palanggana ng tubig, at nagsimulang dahan-daang panasan ang katawan ni David. Tumulo ang luha sa mukha ni Jiroxo. Kahit nakilala niya si David sa maikling panahon, alam ni Jiroxo na nabuhay na si David sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, pupunasan kita, at hindi kita papakawala ng ganito. Bulong ni Jiroxo sa sarili habang nagpupunas. Sa oras na ito, tila nagugulo si David. Gusto niyang buksan ang kanyang mga mata at kontrolin ang kanyang katawan, ngunit hindi niya magawa. Para bang naghiwalay ang kamalayan at katawan. Patay na ba talaga ako? Puno ng puting kaguluhan ang mga mata ni David, at hindi niya moari kung buhay pa ba siya o patay na. Hindi ko alam kung gaano katagal, at nagpunas ng malinis si Farewell Jiroxo sa katawan ni David. Isinantabi ni Jiroxo, isang malaking babae na walang karanasan, ang kanyang kahihiyan at pinunasan ang buong katawan ni David. Pagsapit ng gabi, sumikat ang kabilugan ng buwan. Si Jiroxo ay nakaupo pa rin sa tabi ni David, tahimik na nakaupo, tulad nito, tahimik na nakatingin kay David. Hanggang hating gabi, hindi pa rin kumikibo si Jiroxo. Ilang beses siyang tinawag ng mga matatanda at hiniling na magpahinga, ngunit hindi gumalaw si Jiroxo. Umihip ang simoy ng hangin, at biglang sumilay ang malambot na liwanag ng buwan sa katawan ni David.
Ang dantian sa katawan ni David ay gumagaling, ngunit ang sirang gintong core ay hindi nagsama-sama, ngunit patuloy na nagbabago. Di nagtagal ang mga pira-pirasong gininto ang core ay naging isang maliit na gintong figure na nakatayo sa itaas ng dantian ni David. Boom! Si David, na palaging nasa kaguluhan, ay biglang naramdaman na nagningning ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang malambot na liwanag ng buwan na tumatama sa kanya. Medyo nagulat si David. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Bahagya niyang nilinggan ang ulo niya at nakita niyang nakaupo sa tabi niya si G-Roxo. Pulang-pula ang mga mata ni G-Roxo, halatang umiiyak ng matagal. Wala ka na. Sa buhay na ito, baka wala na akong magugustuhan na lalaki. Ikaw lang ang lalaking nagpatokso sa akin, at ang tanging tao na tapat na tumutulong sa akin, ngunit hindi nag-iimbot sa aking katawan. Sa paghihintay ng bukas, ililibing kita ng maganda, at ililibing sa Red Lotus Palace na ito. Huwag kang mag-alala, bibisitahin kita araw-araw at magsusunog ng papel para sa iyo. Mapuro lang mga mata ni G-Roxo, at bumulong siya sa sarili. Hindi niya namalaya na binuksan na ni David ang mga mata niya sa sandaling ito. Dahil mahal na mahal mo ako, bakit mo ako ililibing ng buhay? Tumingin si David kay G-Roxo at bahagyang ngumiti. Narinig ni David ang sinabi ni G-Roxo, akala pala nilang lahat ay patay na sila. Sa katunayan, si David mismo ay nag-isip na siya ay patay na, ngunit ayaw niyang mabuhay muli. Biglang nabigla si G-Roxo sa sinabi ni David at napatalon siya mula sa upuan. Natigilan si G-Roxo nang makitang nakatingin sa kanya si David na nakangiti. Maya-maya, nag-react si G-Roxo at itinapon ang sarili sa mga bisig ni David. Kabanata 1266. Kaya hindi ka patay, kaya hindi ka patay. Napaiyak si G-Roxo sa tuwa. Nais ni David na itaas ang kanyang kamay at bahagyang tapikin si G-Roxo, ngunit nalaman niyang hindi makagalaw ang kanyang kamay. Nagulat si David, at nagmamadaling gustong umupo, ngunit nalaman niyang hindi maigalaw ang kanyang mga paa. Bukod sa kontrolado niya ang kanyang ulo, hindi niya talaga makontrol ang kanyang buong katawan. Sa pagkakataong ito, medyo natarante si David. Dali-dali itong sinuri ni David ng may malalim na puso. Nagulat siya nang makitang ang gininto ang core sa kanyang katawan ay naging isang maliit na gintong lalaki. Ang maliit na gintong lalaki ay parang buhay, at ang kanyang hitsura ay eksaktong kapareho ng kanyang sarili. Ito ba ang Yuan Ying? Halos mapasigaw si David sa tuwa. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng blessing in disguise at makapasok sa kaharian ng Nascent Soul. Sa oras na ito, naalala ni David ang huling labanan kay Ning Dahay. Binasag ni Ning Dahay ang kanyang dantian at Jindan. Kailangan bang basagin ang Jindan para masira ang kaharian ng Nascent Soul? Si David ay nag-iisip, siguro ito ay tinatawag na hindi nasira at hindi nakatayo. Tila alam ni David kung bakit palagi siyang walang paraan para makalusot. Hindi niya naisip na lusutan ang kanyang gininto ang kaibuturan, lalo na ang paglusob sa Nascent Soul, kailangan niya ng ganoong pagkakataon. Ngayon si David ay parang isang pony na tumatawid sa ilog, at maraming bagay ang kailangang tuklasin ng mag-isa. Itinaas ni G-Roxo ang ulo at tinignan si David na buhay, not to mention how happy she was. Tumigil ka sa pag-iyak, tulungan mo akong tumayo. Sabi ni David kay G-Roxo. Matapos marinig ito ni G-Roxo, natigilan siya at sinabing, David, hindi ka na makabangon, mahigi ka lang, bali lahat ng buto mo. Kumunat ang noo ni David, hindi nakakapagtaka kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang katawan, bali na pala lahat ng buto niya. Kung gayon ano ang silbi ng paglusot sa kaharian ng Nascent Soul. Nang makita ang hitsura ni David, mabilis na sinabi ni G-Roxo, huwag kang mag-alala, pupunta ako at hahanap ng doktor para sa iyo. Hindi ka man gumaling, susuportahan at babantayan kita habang buhay. Nang makitang ganito si G-Roxo, halo-halong damdamin ang nararamdaman ni David sa kanyang puso at hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman. Nakikita niyang sincere si G-Roxo sa kanya, pero hindi naglakas loob si David na tuksuhin ni G-Roxo. Naghihirap pa rin si Sonia, kailangan niyang iligtas si Sonia. Kung sa oras na iyon, matatanggap ni Sonia si G-Roxo, baka matukso siya ni G-Roxo. Sa sandaling ito, isang madilim na ulap ang biglang lumutang sa kalangitan, na sumasakop sa buwan sa kalangitan. Nawala rin ang malambot na liwanag ng buwan kay David. I-click. Biglang tumama ang isang liwanag ng kidlat at tumama kay David nang walang kinikilingan. Sa isang iglap, nahati ang balat ni David, at napuno ng sunog na amoy ang hangin.
David. Nagulat si Jiroxo, sa wakas ay nakaligtas si David, at muling tinamaan ng kidlat hanggang sa mamatay. Gusto ni Jiroxo na humakbang pasulong at buhatin si David sa kwarto. Huwag kang kumilos, umatras, ito ay kulog. Sinigawan ni David si Jiroxo at hiniling na umatras si Jiroxo. Alam ni David na ito ay isang kulog na kalamidad. Dahil nakalusot siya sa nascent soul realm, tiyak na magkakaroon ng kulog na kalamidad. Sa oras na ito, si David ay nakaharap kay Legia ng walang kapantay sa labas. Pagkatapos ng kalamidad sa kulog, ang katawan ay muling huhubog, at ang mga belang buto sa katawan ni David ay magiging buo. At pagkatapos ng kalamidad sa kulog, ang katawan ni David ay magiging mas malakas. Thunder Tribulation. Natarante si Jiroxo at hindi maintindihan kung ano ang Thunder Robbery. Pagkatapos ng lahat, ang isang martial artist ay hindi nangangailangan ng anumang Thunder Tribulation upang tumawid sa kaharian, kaya't normal para kay Jiroxo na hindi malaman. Ang kamalayan ni David ay agad na pumasok sa kanyang katawan, at natagpuan na ang nascent soul ay tinamaan din ng isang kidlat sa sandaling ito. Pagkatapos ay naglabas ang nascent soul ng mga pagsabog ng gintong liwanag. Nagsimula ring kumurap ang katawan ni David, at isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit. Kabanata 1267. Isa na namang thunder robbery ang tumama sa katawan ni David. Ang kapighatsang ito ng kulog ay napakalakas, at ang napakalaking enerhiya ay natangay kay Jiroxo. Bilis, magtago ka sa kwarto. Sigaw ni David kay Jiroxo. Medyo natigilan din si Jiroxo sa sandaling iyon, at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Ang dalawang bagyong kulog ay halos gawing itim ang katawan ni David, na parang nasunog na mummy. At pagkatapos nitong kulog na kalamidad, ang liwanag na ibinubugan ng nascent soul sa katawan ni David ay talagang sumikad muli. Si David ay natatakpan na ng gininto ang liwanag, at ang patong ng maitim na material ay nagsimulang mahulog, ngunit ang mga galo sa katawan ni David ay nawala. Sa sandaling ito, ang balat ni David ay maputi at matingkad, mas maganda pa sa balat ng isang sanggol, na para bang ito ay muling lumalaki. Nagmukhang tanga si Jiroxo sa kwarto. Sinubukan ni David na kontrolin ang kanyang katawan at tumayo. Hindi nagtagal, nakagalaw ang mga palad, sinundan ng mga paa, at hindi nagtagal ay tumayo si David ng dahan-dahan. Sa sandaling ito, ang mukha ni David ay nagliliwanag, at ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag. Ngunit nang tumayo si David, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa ibaba, at pagkatapos niyang ibaba ang kanyang ulo bigla, halos matakot siya kay David hanggang sa mamatay. Hubad na nakatayo na pala siya ngayon. Napatingin si David kay Jiroxo na nakatingin sa kanya sa bintana ng kwarto, halos mamatay si David sa kahihiyan. Sa pagkurot ng kanyang mga daliri, agad na lumitaw ang isang blindfold, na direktang nagtatago kay David. Hindi makayanan ni David na pinagmamasdan siya ng ganito. Higit pa rito, kailangan niyang tiisin ang kulog na kalamidad at hindi maabala. Hindi nagtagal, ang mga madilim na ulap ay nakasalansan at naging mas makakapal, na nagpapahiwatig na ang ikatlong bagyo ay darating. Dumadagindong. Ang ikatlong pagnanakaw ng kulog ay nahulog, at isang kidlat ang sumugod mula sa madilim na ulap tulad ng isang pilak na ahas, at ang malaking puwersa ay direktang binomba si David. Ang buong Red Lotus Palace ay niyanig ng bagyong ito. Naging sanhi din ito ng maraming tao sa Red Lotus Palace upang magising mula sa kanilang pagtulog. Pagkatapos ay tumingin sa pangitain sa labas ng bintana ng may pagtataka, walang nang ahas na lumabas ng silid, at walang nakakaalam kung paano nagkaroon ng masamang panahon sa gabi. Hindi nila alam na multo pala ang dulot ni David. Ang pagnanakaw ng kulog ay tumama sa katawan ni David, at ang gininto ang liwanag sa katawan ni David ay medyo mas masigla. At ang nascent soul ay tila lumalaki na parang sanggol, halatang mas malaki kaysa sa simula. Dumadagindong. Isa pang kulog na pagnanakaw ang nahulog. Naka-cross-leg si David, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang kamalayan ay direktang pumasok sa kanyang katawan, pinagmamasdan ang nascent soul, nang walang pakialam sa kanyang sariling katawan. Ngayon, kung hindi mamatay si Yuan Ying, hindi mamamatay si David. Mabulok man at mawala ang kanyang katawan, dahan-daang makakabawi si David. Click. Ang pagnanakaw ng kulog, na naglalaman ng kapangyarihan ng langit at lupa, ay bumasag sa katawan ni David. Ang bawat kulog ay mas malakas kaysa sa huli. Ang katawan ni David ay nahati agad sa laman, ngunit ito ay malapit ng maayos sa pamamagitan ng gintong liwanag.
Matapos isipin ang pagtatakip ng mata ni David, hindi siya makikita ni G-Roxo, kung hindi, kapag nakikita siyang ganito, siguradong matatakot siya. Dumadagindong. Ang sunod-sunod na pagnanakaw ng kulog ay bumagsak, at mayroong 10 kulog na tumama kay David. Ang maitim na ulap sa kalangitan ay unti-unting nawawala, at ang kulog na kapighatsang ito ay tapos na. Ngunit sa sandaling ito, si David, na nakaupong nakakross sa lupa, ay tila hindi nasisiyahan sa 10 pagdurusa ng kulog na ito. Dahil mas mabangis si Legia, mas malakas ang tempering ng katawan ni David. Gumawa tayo ng isa pang Thunder Tribulation. Itinaas ni David ang kanyang ulo at mabangis na iwinagayway ang kanyang kanang kamay pasulong, at isang gintong liwanag ang direktang pumunta sa madilim na ulap sa kalangitan, na random na lumubog sa madilim na ulap. Ang mga maitim na ulap na naglaho ay nagtagpo muli. Ang gintong liwanag na nakalubog sa madilim na ulap, pagkatapos maglakbay sa madilim na ulap, ay bumalik patungo kay David. Si David ay aktwal na gumagamit ng kanyang sariling lakas upang lumikha ng isang kulog na kalamidad. Kung may ibang makakita nito, malalaglag ang kanyang panga. Kung gusto mong malaman na ang ibang tao ay nakaligtas sa kalamidad sa kulog, lahat sila ay nag-aalala, at kung gaano karaming mga tao ang nalipol sa kulog na kalamidad. Kabanata 1268. Ngayon si David ay aktwal na lumikha ng kanyang sariling kulog na kapigatian at pinande ang kanyang sariling katawan, na sadyang napakalikot. Dumadagindong. Sa ilalim ng bagyong ito, ang katawan ni David ay agad na binomba sa scum. Sa mga oras na ito, makikita pa ng kamalayan ni David ang eksena kung saan siya ay sabog sa labas ng scum. Ngunit sa lalong madaling panahon, sa gininto ang liwanag ng nascent soul, ang katawan ni David ay nagsimulang dahan-daang gumaling. Nawala ang madilim na ulap sa kalangitan, at ang gintong liwanag sa katawan ni David ay napigilan, at isang mahinang liwanag ang kumikislap sa kanyang balat. Ang liwanag na ito ay inilabas ng dalisay na laman. Nang pumasok ang kamalayan sa katawan, nakita ni David na nagbago din ang liwanag kay Yuan Ying, at tila naramdaman ng kamalayan ni David ang hininga ni Yuan Ying. Ito ang kaharian ng nascent soul, ito ang kaharian ng Marquis. Ang mga mata ni David ay sumabog sa dalawang maliwanag na ilaw. At ang katawan ni David ay naging parang kristal na jade, malinaw na kristal. Mr. Shen. Nang makita ni G-Roxo ang madilim na ulap na naglaho, tumakbo siya palabas ng silid. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni David, natanggal ang piring, at tumambad si David sa harap ni G-Roxo. Agad namang namula si G-Roxo nang makita niya si David, at saka inihagis kay David ang mga damit na nasa kamay niya. Nagmamadaling isinuot iyon ni David, ngunit nahihiya rin at hindi alam ang sasabihin. Ate, anong nangyari kanina? Sa oras na ito, nasagasaan si Xiaomin. Siya, na umiinom ng medicinal pill, ay nakatulog na, ngunit biglang nagising dahil sa kulog na kapigatian ngayon. Nang tumakbo si Xiaomin sa bakuran at nakita si David, natigilan siya. Sumulyap si Xiaomin kay David, pagkatapos ay biglang sumigaw, "Ghost, ghost." Namutla sa takot si Xiaomin, at direktang nagtago sa likod ni G-Roxo. Bata, ikaw ang multo. Nakakita ka na ba ng ganito kagandang multo? Nang makitang natakot si Xiaomin sa kanyang sarili, pabirong sabi ni David. Hindi ka taka-taka, kung tutuusin, akala nila patay na sila, kaya ngayong nakatayo na sila ng buhay, siguradong matatakot sila. Xiaomin? Hindi patay ang kapatid mong si Chen, hindi siya multo. Nakangiting sabi ni G-Roxo kay Xiaomin. Pagkatapos ay inilabas ni Xiaomin ang kanyang ulo, at pagkatapos ay tumingin kay David, kahit na si Brother David ay hindi patay, hindi ba ito maaaring mukhang ibang tao? Siya ay may mga sugat sa buong katawan, at ang kanyang mga buto ay nabasag. Kahit hindi siya mamatay, hindi siya makatayo. Nang sabihin ito ni Xiaomin, hindi na alam ni G-Roxo kung paano sasagutin si Xiaomin, dahil sa maraming bagay, naguguluhan din siya ngayon. Mayroon akong magic weapon sa aking katawan na maaaring baguhin ang hugis ng aking katawan, kaya ako ay magiging kasing ganda ng dati. Kung ayaw mong maniwala, halika at kurutin mo ako para makita kung multo ako. Bahagyang ngumiti si David. Dahan-dahang gumalaw si Xiaomin, at saka kinurot ng malakas ang braso ni David. Anak, nagsusumikap ka ba talaga? Nagkunwaring nasasaktan si David. Nang makita ito, agad na naging masaya si Xiaomin, kaya ikaw talaga si Kuya Chen, hindi multo. Masaya si Xiaomin, ngunit biglang napaluha muli, at sumugod sa mga bisig ni David. Kuya Chen, takot na takot ako, akala ko patay ka na talaga.
Umiiyak na sabi ni Xiaomin. Ayos lang ako, ayos lang ako. Hinalo ni David si Xiaomin. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si David, pati sina Xiaomin at G-Roxo. Magdamag na nagkwentuhan ang tatlo sa kwarto ni G-Roxo. Nang sumisikat pa lang ang araw mula sa silangan, sumilip si David sa bintana at dahan-daang bumangon. Sa pagkakataong ito, hindi nagsalita sina G-Roxo o Xiaomin. Dahil ang dapat sabihin ay sinabi na sa gabi. Alam nilang kailangan ng umalis ni David dahil may sariling negosyo si David. Matapos umalis sa Red Lotus Palace, umalis si David nang hindi lumingon dahil natatakot siyang tumalikod at hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Ningdahay. Sa pagkakataong ito, kapag pumasok ako sa Marquee Wo, gagamitin ko ang pamilya Ning para tumayo. Bumungad sa mga mata ni David ang layuning pumatay. Nakarating na siya ngayon sa kaharian ng Marquee, at lahat ng bagay na dapat harapin ay kailangang harapin. Kabanata 1269. Kyoto. Ang buong mundo ng Kyoto Martial Arts, at maging ang buong Martial Arts Forum, ay sumabog na. Kumalat na ang balita na pinatay si David ni Ningdahay. Masasabing si David ang pinaka-pinag-uusap ang tao sa mundo ng martial arts kamakailan, at sa pagkakataong ito ay pinatay si David. May nanghihinayang, may natutuwa. Sa loob ng Kyoto Protectorate. Umupo si Mr. Shi sa upuan ng walang sabi-sabi, ngunit ang kanyang mukha ay malamig at nakakatakot. Sina Zhao Wuqi at Xing Jun, ang kapitan ng pangkat na nagpapatupad ng batas, ay nakatayo sa isang tabi, at walang nang ahas na magsalita. Napaka-depressed ng atmosphere sa buong law enforcement pavilion. Kamakailan, si Mr. Shi ay madalas na nasa Dharma Protector Pavilion, na ginagawang si Zhao Wuqi, ang may-ari ng pavilion, ay nasa ilalim ng mas mataas na presyon. Paano ito posible? Paano ito posible? Hindi dapat namatay si David ng ganoon kadali. Hindi ko siya nakikitang mali. Bulong ni Mr. Shi sa sarili. Mr. Shi, ang balitang ito ay talagang ipinakalat ni Ningdahay mismo, at si Ningdahay ay nagkalat din ng ilang mga larawan. At sa lakas ni Ningdahay, hindi talaga niya kalaban si Mr. Chen. Bilang isang veteranong marquee ng Ningdahay, kahit na maganda ang talento ni Mr. Chen, hindi niya mapapantayan ang Ningdahay na iyon. Habang nagsasalita si Zhao Wuqi, binuksan niya ang Martial Arts Forum at nakita ang ilang larawan ni David na naipost ni Ningdahay. Kung titingnan ng mga larawan, nakakatakot na ang hitsura ni David. Obviously, hindi na pwedeng mamatay ang mga patay. Tiningnan ni Mr. Shi ang larawan ni David at natahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Xing Jun, Kapitan Xing, sabihin sa akin ang tungkol sa iyong natuklasan kamakailan. Mr. Shi, may mga masasamang nagsasaka sa lahat ng dako kamakailan, at ito ay nagiging mas madalas. Ang ilang masasamang magsasaka ay mas nasa sabik at nang recruit ng mga disipulo. Nakapatay din ako ng ilang masasamang magsasaka sa pagkakataong ito, ngunit ang mga ito ay maliliit na sekta lamang, at ang malalaking masasamang magsasaka ay hindi pa nakikita. Ngunit sa pagtingin sa mga nakaraang taon, ang mga aktibidad ng ilang masasamang magsasaka ay talagang naging mas madalas kamakailan. Ang makatotohanang ulat ni Xing Jun. Mukhang hindi pa rin sapat ang putik ng tubig, at ang ilang malalaking isda ay laging nag-aatubili na lumabas sa tubig. Bahagyang bumantong hininga si Mr. Shi at tumahimik. Medicine God Valley. Matapos makita ang balita na pinatay si David, nanginginig ang katawan ni Longwo. Paano magiging ganito? Imposible, imposible. Hindi makapaniwala si Longwo na si David ay pinatay ng ganito. Dahil sa ganoong resulta, mahirap tanggapin si Longwo. Lahat ng ginawa niya ay para kay David at sa kanyang panganay na babae, ngunit sa huli, namatay si David ng ganoon kadali. Hindi napigilan ng mga luha ni Longwo ang pag-agos. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, Bakit, Diyos, bakit mo ito ginagawa? Bakit ang masasamang tao ang nasa kapangyarihan at ang mabubuting tao ay hindi mabubuhay ng matagal? Ang mga mata ni Longwo ay puno ng puot, kinasusuklaman niya ang Diyos, at ang mga taong banal. Sayang at ordinaryong tao lang siya ngayon at walang magawa. Miss, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Kailan mo ulit makikita ang araw? Nakahiga si Longwo sa lupa at umiyak ng mapait. Sa oras na ito, dumating sina Gulinger, Wu Mei at Shaolan, at nang makita nila si Longwo na ganito, nagulat silang lahat. Dahil hindi gaanong pinansin ng tatlong babae ang Martial Arts Forum, hindi nila alam ang balita ng pagkamatay ni David. Tito Long, ano ang nangyayari sa iyo?
Tumingin si Gullinger kay Longwo at nagtatakang nagtanong. Oo, Uncle Long? Ano ang nangyayari sa iyo? Nagtanong din sina Wu Meier at Shaolan. Nagmamadaling bumangon si Longwo, pinunasan ang kanyang mga luha, pagkatapos ay pinisil ang isang ngiti at sinabing, wala lang, bisperas lang ng bagong taon, at nangungulila ako. Homesick. Mukhang nagulat si Wu Meier, Uncle Long, saan ka may bahay? Napakaraming taon na kitang nakasama, at napakaraming taon na tayong umaasa sa isa't isa. Wala pa akong narinig na sinasabi mo na may bahay pa. Hindi kita nakitang umuwi. Kabanata 1270. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Si Longwo ay tumambad kay Wu Meier, mukhang naguguluhan, at nagmamadaling inilagay ang kanyang mobile phone sa kanyang bulsa. Ayaw niyang malaman ni Gullinger na patay na si David, natatakot siya na hindi kayanin ni Gullinger ang suntok. Nakita ni Gullinger na halatang mali ang ekspresyon ni Longwo, kaya nagtanong siya, Tito Long, may tinatago ka ba sa amin? Bakit mo inilalagay ang iyong cellphone? Hindi. Panik na paliwanag ni Longwo. Sinamantala ni Gullinger ang kawalang pansin ni Longwo at dinukot ang telepono mula sa bulsa ni Longwo. Nang buksan ni Gullinger ang telepono at makita ang balita na pinatay ni Ning Dahay si David, ang buong tao ay naging tanga. Hindi siya makapaniwalang totoo, ngunit nang makita niya ang mga kalakip na larawan, bumagsak siya sa lupa. Ang mobile phone sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, at si Gullinger ay tamad. Hindi siya naniniwala na totoo iyon. Hindi totoo. Malakas na sumigaw si Gullinger. Nagmamadaling inaliw ni na Shaolan at Wu Meier si Gullinger, ngunit nang malaman nilang dalawa na napatay si David, agad silang nawala ng boses. Ang kamatayan ni David ay tumama sa kanila ng husto. Tahimik lang na umiiyak si Longwo, hindi niya alam kung paano hikayatin si Gullinger at ang iba pa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal umiyak, natuyo na ang luha. Dahan daw ang bumangon si Gullinger, walang luha sa kanyang mga mata, sa halip, may matinding layuning pumatay. Gusto kong patayin ang lahat sa pamilya Ning at ipaghiganti si David. Hindi ko siya mapapatahimik sa ilalim ng Jekwon. Kinagat ni Gullinger ang kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay puno ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Magtagal, huwag maging impulsive, kahit si David ay hindi kalaban ni Ning Dahay, kung maghiganti ka, iyon ay panliligaw sa kamatayan. Hinikayat ni Longwo si Gullinger. Patay na si David, at wala nang saysay ang buhay ko. Kung hindi ko siya kayang ipaghiganti, sasama ako sa kanya. Ayoko siyang mag-isa dyan. Ang isip ni Gullinger ay nabuo na, ang kanyang mga mata ay napakalamig. Sa sandaling ito, si Gullinger ay hindi na isang babae, ngunit isang malamig na vengeance machine. Linger, sasamahan kita. Sabi ni Shaolan kay Gullinger. At ako, pupunta rin ako. Sinabi rin ni Wu Meier. Tumingin si Longwo sa tatlong babae at napabuntong hininga lamang siya. Pagkatapos ay sasamahan kita pabalik sa Kyoto, ngunit kung gusto mong ipaghiganti si David, hindi ka dapat maging walang ingat. Dahil determinado ang tatlong babae, nagpasya si Longwo na ibalik sila sa Kyoto. Gawin ang lahat para maipaghiganti si David. Lambak ng masasama. Nang malaman ni Huang Ligoo ang balita matapos muling patayin si David, nagalit siya. Bagamat hindi siya makapaniwala na totoo ito, ang mga madugong larawan ni David sa Martial Arts Forum ay kailangan siyang paniwalaan. Ang Shadowless Villa ni Huang Ligoo, bilang isang bulwagan ng Dragon Sect, ngayong napatay na ang may-ari ng sect na si David, mayroon siyang responsibilidad na ipaghiganti si David. Mr. Chen, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ko talaga ang paghihiganting ito para sa iyo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Huang Ligoo. Tai, kunin natin ang isang tao para patayin ang pamilya Ning ngayon para ipaghiganti si Kuya Chen. Namumula ang umiiyak na mga mata ni Huang Chonang, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa ating kasalukuyang lakas, walang silbi na pumunta sa pamilya Ning. Ngayon hintayin ang apat na masasamang tao na makaalis sa kaugalian, sabay nating patayin ang pamilya Ning. Hanggat ako, si Huang Ligoo, ay may hininga, lalabanan ko ang pamilya Ning hanggang sa dulo. Alam ni Huang Ligoo na hindi sapat ang kanilang lakas para ipaghiganti si David. Ngayon ay nagpapagaling pa ang apat na kontrabida sa Demon Suppression Tower. Pagkaalis ng apat na kontrabida sa customs, sabay nilang papatayin ang pamilya Ning. Kahit napatayin nila lahat, mamamatay sila kasama ang pamilya Ning para ipaghiganti si David. Kabanata 1271. Kyoto,
Isang restaurant. Maraming mga mandirigma ang gustong pumunta dito para kumain, makipagkwentuhan at magpalipes ng oras. Habang kumakain at nagkukwentuhan ang lahat, dalawang hubog at napakagandang babae ang pumasok sa restaurant. Pagkapasok ng dalawang babae sa restaurant ay nakuha na nila ang atensyon ng maraming tao. Walang pakialam ang dalawang babae sa mata ng lahat, humanap na lang sila ng mauupuan. Ang dalawang babaeng ito ay sina Wu Meier at Xiaolan, at pumunta silang dalawa dito hindi para kumain, ngunit para sa isang layunin. Pagkaupo, ang mga mata ni Xiaolan at Wu Meier ay nakatutok sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kumakain sa hindi kalayuan. Pareho silang naglalabas ng hininga ni Wu Zong, at ang cuffs ng damit na suot nila ay nakaberde rin ng salitang Ning. Ito ang kakaibang damit ng pamilya Ning. Malinaw na ang dalawang nasa katanghaliang gulang na ito ay mula sa pamilyang Ning. Kayong dalawang babae, ano ang gusto mong kainin? Sa oras na ito, lumapit ang isang waiter at tinanong sina Xiaolan at Wu Meier. Ay, pasensya na, may hinihintay kami, may dadating na lang, o order na kami. Sabi ni Xiaolan sa waiter. Walang sinabi ang waiter, tumalikod na lang at umalis. Gayunpaman, ang mga mata ni Wu Meier at Xiaolan ay nakatutok pa rin sa dalawang miyembro ng pamilyang Ning. Naramdaman din ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning na may nakatingin sa kanila, kaya napalingon sila kina Wu Meier at Xiaolan. Nang makita nila ang dalawang batang babae na nakatingin sa kanila, nagkatinginan ang dalawang pamilyang Ning sa isa't isa, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanilang mga bibig, pagkatapos ay sabay na tumayo at umupo sa mesa ni Wu Meier at Xiaolan. Dalawang maliliit na kapatid na babae, wala ka bang pakialam kung uupo tayo dito at sabay nakakain? Sabi ng isang miyembro ng pamilya Ning. Syempre wala akong pakialam. May nagbabayad ng bill, kaya wala akong pakialam. Bahagyang ngumiti si Xiaolan at komandat sa pamilya Ning na nakaupo sa tabi niya. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang mga mata ng pamilya Ning, at pagkatapos ay tumingin sila kay Xiaolan ng nakangiti. At ang pamilya Ning katabi ni Wu Meier ay nabighani din sa kindat ni Wu Meier. Dalawang kuya, maraming tao dito, punta tayo sa magandang lugar ha. Nang makita ang hitsura ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning, alam ni Xiaolan na siya ay ginayuma at sinabi. Mabuti. Sunod-sunod na tumango ang dalawa. Hindi nagtagal, lumabas ng restaurant sina Wu Meier at Xiaolan kasama ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning. Habang naglalakad papunta sa isang eskinita, biglang sumulpot si Gulinger. Pagkatapos, kasabay ng isang alon ng punyal sa kanyang kamay, ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning ay agad na nahulog sa pool ng dugo. Matapos patayin ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning, si Gulinger at ang iba pa ay nagmamadaling tumakas at nagsimulang hanapin ang kanilang susunod na target. Gagamitin nila ang pamamaraang ito para patayin ang pamilya Ning paunti-unti. Sa loob ng 2 araw, ginamit ni Gulinger at ng iba pa ang pamamaraang ito para patayin ang mahigit 100 tao sa pamilya Ning. Sa oras na ito, sa bulwagan ng pamilya Ning, patuloy na naglalakad pabalik-balik si Ning Dahay, na nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 100 tao sa pamilya Ning ang namatay ng hindi inaasahan. Hindi niya alam kung sino sa kabisera ang pinupuntirya ang pamilya nila Ning. Sa buong mundo ng Kyoto Martial Arts, hinding-hindi magkakaroon ng maraming maharlikang pamilya na maglalakas loob na puntiryahin ang kanilang pamilyang Ning tulad nito. Basura, puro basura. 2 araw na ang nakalipas. Wala ka bang mahanap na pahiwatig? Umungol si Ning Dahay sa ilan sa mga nakatataas sa pamilya Ning. Iniyuko ng mga taong ito ang kanilang mga ulo, at walang nang ahas na magsalita. Dad, ang kabilang partido sa bagay na ito ay halatang nakatutok sa aming pamilyang Ning, at ako ay nag-imbestiga, ang kabilang partido ay maaaring 2 babae. Sabi ni Ning Ji kay Ning Dahay. 2 babae. Sumimangot si Ning Dahay, sa mga taong pinatay sa amin, mayroong isang Wazang. Sinong babae ang napakalakas? Ang lakas naman nitong 2 babaeng ito. Sa mga 12-12 taong nawala sa amin, 2 lang ang martial sects. Pagkatapos naming itaas ang aming pagbabantay, lahat sila ay mahusay na mga master. Makikita na hindi malakas ang kanilang lakas. Ang dahilan kung bakit nila nagawang patayin ang 2 sa ating mga martial sect sa unang lugar ay malamang na maakit ng kagandahan at hayaan ng ating mga tao na mawala ng kanilang pagbabantay. Maingat itong pinag-aralan ni Ning Ji.
Pagkatapos ay tingnan mo, hanapin pa rin ang dalawang babaeng ito, gusto kong makita kung sino ang nagtatarget sa pamilya nating Ning. Umungol si Ning Dahay. Tumango si Ning Ji at agad na kumuha ng isang tao para imbestigahan. Kabanata 1272. Sa loob ng Kyoto Protectorate. Ang pamilyang Ning ay pinatay ng mahigit 100 tao sa loob ng 2 araw, at alam na ito ni Mr. Shi. Zhao Wuji, sino sa tingin mo ang maaaring gumawa nito? Tanong ni Mr. Shi kay Zhao Wuqi. Mr. Shi, hindi ko mahulaan, ngunit si Mr. Chen ay pinatay ni Ning Dahay, ngunit mayroon pa ring grupo ng mga tao sa ilalim ni Mr. Chen. Ang mga taong ito ay nanunumpa na susundan si Mr. Chen. Kung ito man ay ang Valley of the Wicked, ang Shadowless Villa, o kahit ang Valley of the God of Medicine, ang mga taong ito ay posible. Gayunpaman, ang lakas ng mga taong gumagawa nito ay tiyak na hindi masyadong mataas. Bukod sa pagpatay sa 2 Ning family martial sects sa simula, mayroon lamang ilang magagaling na master sa likod. Sinuri ito ni Zhao Wuqi. Itong si David, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang alindog, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya ng buong puso. Nagtatakang sabi ni Mr. Shi. Umiling si Zhao Wuqi, hindi ko rin alam, ngunit ang mga taong ito ay lubos na gumagalang kay Mr. Chen, at sumusunod sila sa mga utos. Sabi mo, ano ang nangyari sa nakalipas na 2 araw, ito kaya ang ginawa ni David? Biglang tanong ni Mr. Shi. Nagulat si Zhao Wuqi, naghihinala pa ba si Mr. Shi na hindi patay si Mr. Chen? Hindi pa rin ako naniniwala na si David ay madaling mamatay. Napabuntong hininga si Mr. Shi. Umiling si Zhao Wuqi, tiyak na hindi ito ang ginawa ni Mr. Chen. Kung siya iyon, tiyak na papasukin niya ang pamilya Ning sa isang mataas na profile, at lalaban kay Ning Dahay hanggang kamatayan o kamatayan. Hindi tulad ng ugali ni Mr. Cheng na gumawa ng ganitong uri ng pagpatay, palihim na bagay. Haha, hindi ko akalain na kilala ako ni Pavilion Master Huang. Nang matapos magsalita si Zhao Wuqi, pumasok si David na may malaking ngiti. Nang makita si David, si Zhao Wuqi ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Shen, Mr. Shen, ikaw. Hindi ka ba talaga patay? Hindi makapaniwala si Zhao Wuqi. Sa pagtingin sa larawan, si David ay puno ng mga pasa at pasa, at hindi niya makita ang kanyang hitsura. Mr. Tama si Shi, paano ako madaling mamatay? Bahagyang ngumiti si David, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang kamao kay Mr. Shi at sinabing, Mr. Shi! Hahaha, mukhang tama ang hula ko, hindi talaga madaling mamatay ang anak mo. Tumawa ng malakas si Mr. Shi, hindi lang hindi ka namatay, pero mukhang nakagawa ka na ng tagumpay. Makikitang hindi pa patay si David, at masayang masaya rin si Mr. Shi. Well, nakalusot ako kay Marky Wu. Tumango si David. Mr. Shen, anong nangyayari? Pagkatapos ay ipinakalat ni Ning Dahay ang balita na pinatay ka niya, at may mga larawan na magpapatunay nito. At may kinalaman ba sa iyo ang kamakailang pagpaslang sa pamilya Ning? Si Zhao Wuqi ay puno ng kuryosidad, talagang gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Hindi rin itinago ni David. Ikinwento niya ang tungkol sa pakikipaglaban niya kay Ning Dahay, na nagpakaba kina Zhao Wuqi at Mr. Shi. Ngunit sa huli, nang marinig niya na si David ay isang blessing in disguise at direktang pumasok kay Marky Wu, tila nagulat si Zhao Wuqi. Kung tungkol sa pagpaslang sa pamilya Ning nitong nakaraang 2 araw, hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Ngayon lang ako nakarating sa kabisera, at ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Inabot ng mahigit 3 araw si David bago makarating sa Kyoto. Hindi siya pumunta sa pamilya Ning sa unang pagkakataon, ngunit pumunta sa Dharma Protector Pavilion upang ipalaganap ang balita na siya ay buhay pa. Siya nga pala, sa Martial Dao Forum, napahiya ng husto si Ning Dahay, ang layunin ni David sa paggawa nito ay itatag ang kanyang prestihiyo. David, pinili mong bumalik, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Mr. Shi kay David. Nanlamig ang mukha ni David, at malamig niyang sinabi, gusto kong hamanin si Ning Dahay at ang buong pamilya nila Ning. Gusto kong malaman ng lahat na matatapos na ang pagkakasala sa akin. Sa pagtingin sa layunin ng pagpatay ni David, hindi nagsalita si Mr. Shi. Kabanata 1273. Sa kabilang banda, sinabi ni Huang Wuji, Mr. Chen, kakapasok mo pa lang sa Wao, huwag mong maliitin ang pamilya Ning, sila ay. Alam ko.
Ikinaway ni David ang kanyang kamay at pinutol ang mga salita ni Zhao Wuqi, alam kong may mga langit at mga tao, at nangangahas akong sabihin ito. Hindi ito kay abangan, ngunit lahat ng miyembro ng pamilya Ning ay dapat mamatay. Gusto siyang hikayatin ni Zhao Wuqi na magsabi ng isang bagay, ngunit pinigilan siya ni Mr. Shi. Dahil gusto ni David na hamanin ang pamilya Ning, pagkatapos ay hayaan mo siya. Ang post ng hamon, Zhao Wuqi, paki-post ito. Kapag hinamon ni David ang pamilya Ning, walang ibang sekta na pamilya ang pinapayagang makialam, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sabi ni Mr. Shi kay Zhao Wuqi. Alam ni Mr. Shi na maraming kaaway si David sa Kyoto, ngunit mayroong higit sa isang pamilyang Ning. Kung si David ay malubhang nasugatan noong siya ay nakikitungo sa pamilya Ning, kung gayon ang iba pang mga sekta at mga maharlikang pamilya ay tiyak na susunggaban sa kanya na parang tigre. Tinutulungan ni Mr. Shi si David na lutisin ang kanyang mga alalahanin. Salamat, Mr. Shi. Naintindihan din ni David na tinutulungan siya ni Mr. Shi. Huwag kang magpasalamat sa akin, hindi ako nandito para tulungan ka, tinutulungan ko rin ang sarili ko. Sabi ni Mr. Shi. Hindi maintindihan ni David kung bakit sinabi ito ni Mr. Shi, ngunit labis pa rin ang pasasalamat ni David sa tulong ni Mr. Shi. Pagkalabas ng Law Enforcement Pavilion, nagpunta si David para imbestigahan ang nangyari sa pamilya Ning sa nakalipas na 2 araw. Gusto niyang makita kung sino ang pinupuntirya ng pamilya Ning. Kasabay nito, ayon sa mga tagubilin ni Mr. Shi, pinabalik ni Zhao Wuqi si David sa kabisera upang hamanin ang pamilya Ning at ipinost ito sa Martial Arts Forum. At ipinadala din ang anunsyo ni Mr. Shi, na nagbabala sa lahat ng pamilya ng martial arts, nang si David ay makitungo sa pamilya Ning, walang sino man ang pinayagang makialam. Sa pagkakataong ito, ang Kyoto Martial Arts World ay sumabog sa isang iglap. 2 araw na ang nakalipas, sinabing patay na si David, ngunit pagkatapos lamang ng 3 araw, bumalik na talaga si David sa kabisera, at kailangan niyang hamanin ang pamilya Ning. Bagamat walang larawan ni David upang patunayan ito, ang impormasyong ito ay ipinadala ng Law Enforcement Pavilion, kaya hindi ito maaaring peke. Kinakatawa ng Law Enforcement Pavilion ang opisyal, paanong posible na mag-publish ng fake news? Ang pamilyang Ning ay naging isang whirlpool ng pampublikong opinyon sa ilang sandali, lahat ay dahil si Ning Dahay ay nagyayabang, sadyang nagmamit ng mga larawan, at hindi pinatay si David. At nang makita ni Ning Dahay ang balita sa forum, sikat na sikat siya na halos samukha siya ng dugo. Halatang winasak niya ang dantiyan ni David, at nabali ang lahat ng buto ng katawan ni David. At walang buhay sa lahat, iyon ay, kamatayan. Bakit siya biglang bumalik sa kabisera, at naglakas loob na hamanin ang buong pamilya Ning sa napaka-profile na paraan? Imposible, talagang imposible, ito ay dapat na peking balita. Umungol si Ning Dahay. Tatay, ito ay mula sa Dharma Protector Pavilion. Hindi naman dapat peke, di ba? Sabi ni Ning Ji. Tumitig si Ning Dahay, ano ang ibig mong sabihin, hindi sila peke, kaya peke ang sinabi ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabilis na umiling si Ning Ji at sinabing. Sa pagharap sa kanyang ama, si Ning Ji ay labis na natakot sa kanyang puso. Hindi ako naniniwala na buhay pa si David. Kahit na siya ay buhay, siya ay dapat na isang basura. Hindi naniwala si Ning Dahay sa sinabi ng forum. Naniwala siya sa sarili niyang mga mata. Iwanan ang bagay na ito sa forum sa ngayon, natagpuan na ba ang 2 babaeng iyon? Walang pakialam si Ning Dahay sa sinabi sa forum, at tinanong si Ning Ji. Nahanap na ang 2 babae. Nagpadala ako ng isang tao upang hulihin sila. Naniniwala akong babalik sila sa lalong madaling panahon. Sabi ni Ning Ji. Well, kapag nahuli ko sila, talagang huhuberin ko sila at itatapon sa kalye para mapahiya. Nangangatil ang mga ngipin ni Ning Dahay. Kapag nahuli mo ang 2 babaeng iyon, tandaan mong itabi mo sa akin ang isa, matagal na akong hindi nag-enjoy. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Ning Ji ang isang luma at paos na boses. Napalitan ng takot ang mukha ni Ning Ji, nagmamadali siyang tumingin kay Ning Dahay, at nalaman niyang hindi siya pinansin ni Ning Dahay, kaya gumaan ang loob ni Ning Ji. Kabanata 1274. Kyoto, sa isang hindi masyadong maunlad na kalye. Dahil gabi na at medyo malamig ang panahon, walang tao sa kalsada. Sa isang maliit na eskinita sa tabi ng kalye, si Gullinger at silang 3 ay nagtatago sa loob. Naghihintay sa pamilyang Ning na dumaan.
Dahil nakita nila ang dalawang miyembro ng pamilya Ning na pumunta sa isang restaurant sa kalye, naniwala silang malapit na silang lumabas. Di nagtagal, mula sa isang dulo ng kalye, dalawang nasa katanghaliang gulang na lasing ang dumating na magkahawak kamay. Ang dalawang taong ito ay ang pamilyang Ning, ang mga taong hinihintay ni Gullinger at ng iba pa. Halika, halika, lasing na ako, para magsimula. Sabi ni Wumier sa mahinang boses nang makita niya ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning na naglalakad patungo sa gilid na ito. Pumunta. Hinailan ni Xiaolan si Wumier at naghanda na lumabas sa eskinita. Mag-ingat kayong dalawa, itong dalawang ito ang lakas ni Wu Zhang. Paalala ni Gullinger sa kanilang dalawa. Sa simula, nagtagumpay sila laban sa dalawang Wu Zhang ng pamilyang Ning dahil ang kabilang partido ay walang anumang psikolohikal na pag-iingat. Nang maglaon, handa na ang pamilya Ning, at iniisip nila na hindi magiging madali para sa kanila na gumawa ng isang bagay sa antas ng Wu Zhang. Huwag kang mag-alala, lasing na lasing ang dalawang lalaking ito, siguradong magaling sila. May kumpiyansa na sabi ni Xiaolan. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning, at sinalubong sila nina Xiaolan at Wumier. Dalawang kuya, saan ka pupunta? Nagpakita si Xiaolan ng mapanlokong ugali, at nagtanong na nakataas ang kilay. Nang makita ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning sina Xiaolan at Wumier, biglang nagningning ang kanilang mga mata. Hahaha, hindi ko akalain na may makakasalubong akong dalawang dilag sa gabi. Nagkataon lang na medyo naiinip ako, samahan natin si Kuya Lele. Hinawakan ng isa sa mga miyembro ng pamilyang Ning si Xiaolan na may masamang ngiti. Dahan daw ang umiwas si Xiaolan, Kuya, ano ang pagmamadali, maghanap tayo ng lugar, hindi tayo maaaring nasa kalye. Pagkasabi nito, komandat si Xiaolan, at komandat din si Wumier sa isa pang miyembro ng pamilyang Ning. Nakita ko ang isang kislap ng liwanag sa mga mata ng dalawang miyembro ng pamilya Ning, at pagkatapos ay medyo dumilat ang kanilang mga mata. Nang makitang nagtagumpay siya, itinaas ni Xiaolan ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay inilabas ang punyal. Kasabay nito, sumugod din si Gullinger palabas ng eskinita at nagsimula kay Xiaolan. Ngunit sa sandaling nagsimula ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning, na ang mga mata ay malabo, ay kumislap ng maliwanag, at nakontrol nila sina Xiaolan at Gullinger. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kina Xiaolan at Gullinger, pati na rin si Wumier na nasa tabi niya. Kuya, anong ginagawa mo? Marahan na nagsalita si Wumier sa isang miyembro ng pamilyang Ning. At ang magic ng alindog ay patuloy na nagliliwanag mula sa kanyang mga mata. Walang silbi sa amin ang mga alindog mo. Sa sandaling iniunat ng isang miyembro ng pamilyang Ning ang kanyang kamay, si Wumier ay pinigil. This time, nagpanik na ang tatlong babae. Lumalabas na ang dalawang miyembro ng pamilya Ning ay hindi nahulog sa kanilang alindog. Napatay na pala ninyong tatlo ang pamilya naming Ning sa ganitong paraan. Ngayon ay dadalhin kita upang makita ang Panginoon. Kinokontrol ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning si Gullinger at silang tatlo at naglakad patungo sa dulo ng kalye. Si Gullinger at ang iba pa ay nahirapan, ngunit walang resulta. Ang kalaban ay si Wu Zhang, at wala silang lakas para lumaban. Ngunit nang makarating sila sa dulo ng kalye, ilang tao ang biglang nakakita ng isang taong nakatalikod, nakatayo sa gitna ng kalye. Nang makita ito ng dalawang miyembro ng pamilya Ning, agad silang naglabas ng aura at naghanda para sa labanan. Itong kapatid, sino ka? Kami ay kabilang sa pamilya Ning. Sa oras na ito, isang pamilyang Ning ang humakbang at tinanong ang taong nakatalikod sa kanila. Hayaan mo silang tatlo. Habang nagsasalita ay dahan daw ang lumingon ang lalaki. Nang makita ni Gullinger at ng iba pa ang hitsura ng lalaki, lahat sila ay natigilan, nanlaki ang kanilang mga mata, at sila ay nasa sabik. Kabanata 1275. David. Excited na sumigaw si Gullinger at ang tatlong babae. Pagtingin nila kay David sa harapan nila, hindi sila makapaniwala. Lalo na si Gullinger, ang kanyang boses ay paos at ang kanyang katawan ay nanginginig. Nang marinig ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning na ang isa ay si David, naging sobrang pangit ang kanilang mga ekspresyon. Ikaw si David. Hindi ka pa ba patay? Tanong ng isa sa mga miyembro ng pamilyang Ning sa nanginginig na boses. Patay na ako, pero nabuhay akong muli. May malabong ngiti sa labi, dahan daw ang lumapit si David. Huwag kang pumunta rito, baka mabastos ako sa kanila.
Ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning ay nagmamadaling kinokontrol si Gullinger at ang iba pa, at gustong gamitin silang tatlo para i-blackmail si David. Ngunit hindi huminto ang mga yapik ni David, at nagpatuloy siya sa pagsulong. Hayaan mo silang tatlo, at maliligtas kita sa kamatayan. Kung maglakas loob kang hawakan ang isa sa kanilang mga buhok, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang iyong buhay. Walang pakialam at mahinahon ang boses ni David, ngunit ang bawat salita ay parang mabigat na martilyo, na tumatama sa puso ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning. Huwag kang sasama, sabi ko sa'yo huwag kang sasama. Natarante ang isa sa pamilya Ning, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Isang wazang, ngunit natakot sa ganoong punto. Tinanggap mo ba ang aking mga salita bilang isang bingi? Hiniling ko sa iyo na palayain silang tatlo. Ang mukha ni David ay naging malungkot, at ang walang katapusang layunin ng pagpatay ay agad na pumuno sa kanya. Isang bagzo ng hangin ang dumaan kay David na may layuning pumatay, na humahampas sa dalawang miyembro ng pamilyang Ning. Nanginginig ang dalawang miyembro ng pamilya Ning, at naramdaman na lang nila na nahulog sila sa isang kuweba ng yelo. Hayaan mo sila. Biglang nagpakawala ng malakas na dagindong si David. Ang dalawang miyembro ng pamilya Ning ay nagulat, at pagkatapos ay binitawan ang kanilang mga kamay at lumuhad sa lupa ng may kaluskos. Si Gullinger at ang tatlo ay nagmamadaling pumunta kay David at nagtago sa likod ni David. Huwag mo kaming patayin, sumusunod din kami sa utos. Nagsimulang humingi ng awa ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning. Dalawang marangal na martial arts masters, ngunit sa sandaling ito, tulad ng mga apo, nagmamakaawa kay David. Walang nagawa si David, at dahil sa panggigipit sa kanyang katawan, itinapon nilang dalawa ang lahat ng kanilang dignidad. Sabi ko, kung hahayaan mo ang mga tao, hahayaan kita. Maaari ka nang lumabas, bumalik at sabihin kay Ning Dahay na bukas ay pupunta ako ng personal sa pintuan upang maghayganti para sa kanya. Malamig na sabi ni David. Nang marinig ito ng dalawang miyembro ng pamilyang Ning, sa sobrang takot nila ay tumalikod sila at tumakbo palayo, nang walang lakas ng loob na mag-alinlangan. David. Matapos tumakas ang dalawang miyembro ng pamilya Ning, bumulusok si Gullinger sa mga bisig ni David. Walang tigil na pag-agos ang mga luha. Nang makitang niyayakap ni David si Gullinger, naramdaman ni Shaolan ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Nais din niyang umasa sa mga salita ni David, at gusto rin niyang magkaroon ng suporta para sa kanyang sarili. Kaya lang hindi niya kaya, her energy since childhood has made her much stronger than other girls. Bakit ka umiiyak? Ayos lang ako. Malumanay na inaliw ni David si Gullinger. Akala ko patay ka na talaga, at ayaw ko nang mabuhay, gusto kitang samahan. Sabi ni Gullinger habang umiiyak. Hindi ako ganoon kadaling mamatay, hindi ko pa natitikman ang lasa ng isang malaking dilag, paano ako mamamatay? Pabirong sabi ni David. Sa sandaling marinig ito ni Gullinger, namula ang kanyang mukha, at sinuntok niya si David ng mahina, anong kalokohan ang sinasabi mo, nasa harap ka pa rin ng mga tao. Sige, huwag kayong maglandi, balik tayo dali, baka mag-alala si Uncle Long. Sa oras na ito, hindi na nakatiis si Wu Mayer at sinabing. Nandito rin si Uncle Long. Medyo nagulat si David. Pagkatapos ng lahat, si Long Wu ay wala ng kakayahan ngayon. Isa lang siyang ordinaryong tao. Kung pupunta siya sa Kyoto, napakadelikado. Kung si Long Wu ay natuklasan ng pamilyang Long, tiyak na mabibihag siya at pahihirapan. Kabanata 1276. Well, sa ideya ni Uncle Long, kaya nating patayin ang napakaraming tao sa pamilya Ning. Kung pupunta tayo sa pamilya Ning para makipaglaban ng walang ingat, patay na tayo ngayon. Sabi ni Wu Mayer. Tiningnan ni David si Gullinger at ang tatlong babae na may halong damdamin sa kanyang puso. Alam niyang patay na siya, ngunit naghiganti siya para sa kanyang sarili sa kabila ng panganib. Tere at tingnan natin si Uncle Long. Sabi ni David. Kyoto, Ning pamilya. Ang dalawang tao na tumapik at nakahuli kay Gullinger ay nakaluhod sa bulwagan sa sandaling ito. Umupo si Ning Dahay dito na may hindi kapani-pani walang hitsura sa kanyang mukha. Sigurado ka ba na ang taong nakita mo ay si David? Tanong ni Ning Dahay. Patriarch, siya iyon, hindi siya maaaring magkamali. Sabi ng isa sa mga miyembro ng pamilya Ning. Sumimangot si Ning Dahay at nanatiling tahimik. Hindi niya maintindihan kung paano nakaligtas si David.
Isa pang punto, 3 araw pa lang, hindi pa man patay si David, pero sobrang sugat ng katawan niya, paano siya makaka-recover? Kung gayon, hindi kayo kumilos ni David, at tumakbo kayong dalawa pabalik ng ganito. Natatakot ka ba kay David kung mayroon kang bihag sa iyong mga kamay? Galit na hinarap ni Ning Ji ang 2 miyembro ng pamilya ng Ning at tinanong, ikaw din si Wu Zhang, napakaduwag mo ba? Eldest young master, hindi ginawa ni David, pero ang aura na nagmumula rito, hindi natin kayang dalawa, lalo pa. Paliwanag ng isang miyembro ng pamilyang Ning. Kalokohan, kalahating hakbang lang si David Marquis, paano siya magkakaroon ng nakakatakot na aura? Hindi naniwala si Ning Ji, inaway niya si David. Kung ayaw mong gawin ito, imposible para sa 2 master ng Wazang na mag-isa ang aura. Eldest young master, talaga, hindi kami nagsinungaling sa iyo. Ang hininga ni David ay malamang na hindi mas masahol kaysa sa Panginoon. Sa tingin ko ay dapat na si David ay nakalusot kay Marquis Wu. Nagmamadaling nagpaliwanag ang 2 miyembro ng pamilya Ning. Breakthrough kay Marquis. Nanlaki ang mga mata ni Ning Ji sa hindi makapaniwala. Kung si David ay sumipot kay Marquis Wu, hindi ba't ang kanyang pag-asa ng paghihiganti ay mas malayo? Breakthrough kay Marquis. Biglang tumayo si Ning Dahay, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Oo, ayon sa hininga na inilalabas ni David, dapat ay si Marquis Wu. Tumango ang isang miyembro ng pamilya Ning. Naupo muli si Ning Dahay ng may kalabog. Natahimik ang buong tao. Kung hindi patay si David, tatanggapin niya ito. Kung gumaling na ang katawan ni David, matatanggap niya ito. Ngunit kung nakalusot si David kay Marquis Wu, hindi niya ito matatanggap. Ano ito? Sa loob lamang ng ilang araw, isang lalaki na nasa bingit ng kamatayan, at ang kanyang dantian ay nabasag, na pumasok kay Marquis Wu. Sino ang sasabihin ko sa iyo, sino ang maniniwala? Tinulungan ko ba siya? Biglang may naalala si Ning Dahay. Noong panahong iyon, sinira niya ang dantian ni David at gusto niyang gawing ordinaryong tao si David. Laging tanga. Ngunit ayaw niya, sa pagkakataong ito ay direktang binigyan ng pagkakataon si David na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Alam ni Ning Dahay na kung gusto niyang makalusot kay Marquis Wu, hindi siya basta-basta makapagsanay. Napakahalaga rin ng pagkakataon. Kung ano ang pagkakataon, lahat ng ito ay nag-iiba sa bawat tao. Ang bawat taong lumalabag sa WoW ay may iba't ibang pagkakataon. Ang ilang mga tao ay maaaring masira pagkatapos ng pagtulog at panaginip. Ang ilang mga tao ay maaaring makalusot sa pamamagitan ng paglalaro ng chess, at lahat ay iba. Ang ilang mga tao ay nakulong sa kalahating hakbang na WoW sa habang buhay, at hindi sila nakahanap ng pagkakataon. Hindi kaya ang pagkakataon ni David ay masira ang kanyang dantian. Nanghihinayang na ngayon si Ning Dahay, at pinagsisisihan niyang sinira ang dantian ni David noong panahong iyon. Nanghihinayang ako na hindi ko nagawang mabaligtad ang ulo ni David sa oras na iyon. Ngunit ang pagsisisi ay walang silbi ngayon. Bumaba na kayong lahat. Kinawayan ni Ning Dahay ang kanyang kamay at pinababa ang 2 miyembro ng pamilya Ning. Dad, ano ang susunod nating gagawin? Pagkatapos ay pupunta si David sa pintuan bukas at hahamunin ka. Tanong ni Ning Ji kay Ning Dahay. Kabanata 1277. Natahimik si Ning Dahay, at medyo nabigla siya. Kung si David ay talagang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, pagkatapos ay hindi tiyak kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Ang pinakamahalagang punto ay ang relasyon ni David at Mr. Shi. Nang si David ay nasa timog, maaari niyang habulin siya at patayin si David. Ngunit ngayon ay bumalik na si David sa Kyoto, sa ilalim mismo ng ilong ni Mr. Shi. Talagang gustong maghamon, kung mawawala si David, sasagipin kaya ni Mr. Shi. Ito ay isang bagay na hindi masasabi ng sinuman. Sa simula, gumawa ng maraming gulo si David sa pamilya Ning at kinugkob ng lahat. Nang makitang papatayin na si David, nagpakita si Mr. Shi. Malinaw, ayaw ni Mr. Shi na mamatay si David. Si Ning Dahay ay nahuli sa isang dilema. Ito ay hindi isang bagay ng pakikipaglaban kay David, at hindi rin ito isang labanan. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, tumingin si Ning Dahay kay Ning Ji at sinabing, lumabas ka sa akin bukas, at ngayon mas mabuting huwag nang harapin ang David na iyon. Kung gayon si David ay may suporta sa likod ni Mr. Shi. Kung mawawala ang magkabilang panig sa kanya, ang kabilang pamilya ng sekta ay magiging proud sa huli. Tay, anong ibig mong sabihin, magtago tayo at aminin? Tumingin si Ning Ji kay Ning Dahay at nagtanong.
Balimatard, ano ang acknowledgement, pansamantala naming iniiwasan ang gilid nito. Umirap si Ninghai at sinabing. Inilibot ni Ningji ang kanyang mga mata at biglang nagsabi, Tay, makakahanap ako ng makakaharap kay David. WHO. Nagulat si Ningdahay at nagtanong. Ang pinakamalaking pamilya sa Mobay, si Luo Jinyo, ang pinuno ng pamilya Luo. Sabi ni Ningji na may malungkot na ngiti. Ang ulo ng pamilya Luo. Baka may sama ng loob ang pamilya Luo kay David. Tanong ni Ningdahay na may nagtatakang ekspresyon. Siyempre may sama ng loob. Ngumiti si Ningji, at pagkatapos ay sinabi kay Ningdahay ang tungkol sa bagay na iyon. Nang marinig ni Ningdahay na pinatay ni Ningji sina Luo Siyang at Luo Jinsuo, at pagkatapos ay sinisisi si David, ang kanyang mukha ay naging medyo pangit. Tumingin siya kay Ningji na may kaunting disgusto. Anak lang niya si Ningji kaya wala siyang magawa. Ngunit para sa masasamang karakter ni Ningji, hindi rin ito nagustuhan ni Ningdahay. Bilang isang veteranong wow, hindi niya gustong gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Okay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, pumunta ka na lang sa akin bukas. Ikinaway ni Ningdahay ang kanyang kamay. Nakita ni Ningji na hindi pumayag ang kanyang ama, kaya hindi na siya nagsalita pa at umalis. Kyoto, isang tiyak na hotel. Si Longwo ay tumingin kay David ng may pananabik, ang kanyang panloob na kaligayahan ay hindi mailarawan sa mga salita. Akala niya patay na si David, at hindi na maliligtas ang panganay na babae. Ngunit ngayon si David ay hindi lamang hindi patay, ngunit nakalusot din sa wow, tila may pag-asa na mailigtas ang panganay na si Miss. Uncle Long, kapag nasira ko ang pamilya Ning, pupunta ako sa Martial Arts Alliance at sa Long family para iligtas si Sonia at ang nanay ko, at magkakaroon tayo ng reunion year na magkasama. Mariing sabi ni David. Natahimik sandali si Longwo, at pagkatapos ay nagsabi, David, huwag mong maliitin ang Long family at ang Martial Arts Alliance, kailangan mong maging handa. Alam ko si Uncle Long, pero kailangan kong subukan ito palagi. Naniniwala ako na sa Kyoto, hindi nila ako nang ahas na patayin ng tahasan, at hindi papayag si Mr. Shi na gawin nila iyon. Naglakas loob si David na gawin ito ngayon, dahil na rin sa likod niya si Mr. Shi. David, bakit tutulungan ka ni Mr. Shi? May balak ba siya? Sumimangot si Longwo. Hindi ko rin alam, pero sabi ni Mr. Shi, kapag tinulungan niya ako, tinutulungan niya ang sarili niya. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Sabi ni David. Ang intensyon na sakta ng iba ay mahalaga, at ang intensyon na magbantay laban sa iba ay mahalaga. Gaano katagal mayroon kang merienda para sa iyong sarili? Pumunta ka bukas sa bahay ni Ning at mag-ingat ka. Sinabi ni Longwo kay David. Well, Uncle Long, huwag mag-alala. Tumango si David. Gabi na, magpahinga ng maaga at i-recharge ang iyong mga baterya. Pagkatapos magsalita ni Longwo, hiniling niya kay Gulinger at sa iba pa na bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Natatakot siya na baka maistorbo ng tatlong babae ang pahinga ni David. Kabanata 1278. Kinaumagahan. Pumunta si David sa bahay ni Ning, gustong sundan ni Gulinger at ng iba pa, pero inayos sila ni David, dahil sumunod sila, hindi lang sila nakakatulong, kinaladkad din sila pababa. Hindi rin sinuportahan ni Longwo ang tatlong babae na pumunta, at dinala ang tatlong babae pabalik sa Yaoshan Valley, upang hindi makagambala kay David. Para hindi sila mahuli ng isang sekta na pamilya at pagkatapos ay blackmail si David, magiging passive si David. Nang dumating si David sa pamilya Ning, nalaman niyang may mga nakatayo na sa tabi ng bilya ng pamilya Ning, at may ilang tao na ang naghanda ng mga kagamitan para sa pagbaril. Mukhang narito ang mga taong ito para manood ng kasiyahan, ngunit walang pakialam si David. Nagpost siya ng mga mensahe sa Martial Arts Forum para lang ipaalam sa mga tao. Gayunpaman, bagamat sumikat na ang araw, sarado ang pinto ng bahay ni Ning, at walang lalabas o lalabas. Naglakad si David papunta sa gate ng bahay ni Ning, pagkatapos ay huminga ng malalim at sumigaw, Ning Dahay, umalis ka rito, ang lolo mong si David ay kinuha ang buhay ng iyong aso. Ang dagandong ni David ay direktang ikinagulat ng mga nanunood sa saya, nahihilo, at kahit ilang taong mahina ang lakas ay nahimatay. Sa pagkakataong ito, nagulat ang lahat at napaatras. Ngunit pagkatapos sumigaw si David, wala siyang nakitang paggalaw mula sa pamilya Ning. Nang makita ito ni David, humakbang siya at kinatok ang gate ng bahay ni Ning na lumilipad palabas.
Sa pagkakataong ito lang nagmamadaling lumabas ang mayordomo ng pamilya Ning. Nang makita ang mabangis, maladyos na anyo ni David, lahat sa pamilya Ning ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Tanging ang tagapangasiwa ng pamilya Ning ang nagsabi, "Wala ang aming Panginoon, wala ka rito ngayon." Nang magsalita ang kasambahay ni Ning, nanginginig ang kanyang katawan. "Wala dito. I think iniiwasan niya ako." Malamig na sabi ni David. "Talagang wala ito, o maaari mong hanapin ito." Pagkatapos magsalita ng butler ng pamilya Ning, hiniling niya sa lahat ng miyembro ng pamilyang Ning na umalis sa daan. At si David ay nagyabang sa pamilya Ning at nagsimulang hanapin si Ning Dahay. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, hindi ko nakita si Ning Dahay, kahit si Ning G. "May gagawin ang aming amo at wala talaga siya sa bahay," sabi ng kasambahay ni Ning. "Dahil wala siya dito, hihintayin ko siya." Pagkatapos magsalita ni David ay lumipat siya ng upuan at umupo sa pintuan ng bahay nila Ning. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang lahat sa pamilyang Ning, at sinabi sa dalawang martial sect na umaresto kay Gullinger kagabi, "Kayong dalawa, buhusan mo ako ng isang kaldero ng tubig." Nagkatinginan ng dalawang pamilyang Ning na si Wazang, at pagkatapos ay tumingin sa mga tao sa labas, nag-iisip sandali kung dapat ba nilang pakinggan si David o hindi. Kung tutuusin, ang daming nanunood at kumukuha ng pelikula, kung iutos ito ni David, sayang. Ang dalawa sa kanila ay hindi itinuturing na kahihiyan, ngunit sila rin ay nakakahiya sa pamilya Ning. Ngunit nang mag-alinlangan ang dalawa, biglang inilabas ni David ang kanyang mga palad. Ang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ay umuungal, tulad ng isang bugzo ng hangin, at agad na lumipat patungo sa dalawang Ning pamilyang Wazang. Ang dalawang Panginoon ng Ning family Wazang ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na umiwas, at ang kanilang mga katawan ay direktang natamba. Pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa, nagsuka ng dugo at namatay. Ang eksenang ito ay direktang nagulat sa lahat, pinatay ni David ang dalawang Panginoon ng Wazang ng sabay-sabay, ang lakas na ito ay sadyang nakakatakot. "Sige, buhusan mo ako ng isang tasa ng tsaa." Mahinang sabi ulit ni David. Sa pagkakataong ito, dalawang tao mula sa pamilya Ning ang nagmamadaling magbuhos ng tsaa para kay David, at hindi sila nang ahas na mag-alinlangan pa. Si David ay humigop ng tsaa at hinihintay si Ning Dahay. Sa oras na ito, ang forum ng martial arts ay sumabog na, at ang usapin ng pagdating ni David sa bahay ni Ning ay naibroadcast ng live sa forum. "Pumunta ka at ipaalam kay Ning Dahay na hanggat hindi siya babalik ng isang oras, papatayin ko ang dalawa ng pamilya Ning hanggang sa mapatay ko ang lahat sa pamilya Ning." Tumingin si David sa kasambahay ng pamilya Ning at sinabi sa malamig na tono. Sa sandaling ito, kapag sinabi ni David ang ganoong bagay, walang sinuman sa eksena ang mag-iisip na siya ay nagyayabang, dahil ipinakita lamang ni David ang kanyang kamay upang ipaalam sa lahat na si David ay may ganitong lakas. Kabanata 1279. Sa pag-asa sa mga taong ito mula sa pamilya Ning, hindi na mapigilan ni David. Sa martial arts forum, ang mga komento ay nasa lahat ng dako. Napakagaling ni David. Mag-isa siyang pumasok sa bahay ni Ning, at sa sobrang takot ay tumakas si Ning Dahay. "Fuck! Pinatay ang dalawang Wuzang ng pamilya Ning sa sandaling kumilos ako, ito ay napakahusay. Sa tingin ko, si Ning Dahay na ito ay dapat matakot." Nagyayabang siya 2 araw na ang nakalipas, na sinasabing pinatay niya si David, at ngayon ay sinasampal siya sa mukha. Ang David na ito ay malamang na pumasok sa Marquee of Wu. Makikita mo ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Sa forum, maraming tao ang nanood ng live na broadcast at nagkomento ng galit na galit. Sa oras na ito, tahimik na tinanggal ang isang challenge post na orihinal na naipost sa tuktok ng martial arts forum. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ito ng mga matatalas na mata. Damn it, wala na ang dating post ni Zin Pengfei tungkol sa paghamon kay David sa araw ng bagong taon. Natatakot ba ang lalaking ito? Talagang wala na, kung gayon si Zin Pengfei ay dapat matakot at matakot. Ngayong si David ay naging no. Isa sa libre at madaling listahan, natatakot ako na walang maglalakas loob na hindi sumang-ayon. Masyadong kahanga-hanga si David, naabot niya si Marquee Wu sa maikling panahon. Pinagtawanan ng lahat ang Zin Pengfei na iyon, at naiinggit sila kay David. Kaya lang, hindi binasa ni David ang forum at walang pakialam. Hinintay na lang niya ang pagdating ni Ning Dahay.
Tinitingnan niya ang oras, at pagkatapos ng isang oras, nang hindi niya makita ang figure ni Ning Dahay, gagawa siya ng panibagong hakbang para patayin ang dalawang miyembro ng pamilyang Ning. Sa oras na ito, binibigyang pansin din ni Ning Dahay at Ning Ji ang Martial Dao Forum. Nang makita nilang kumilos si David, napatay niya ang dalawang Wuzong, at nang wala silang pagkakataon na mag-react ang dalawa, ang mukha ni Ning Dahay ay sobrang pangit. Hindi niya akalain na sa loob lamang ng ilang araw, ang lakas ni David ay lumago ng mabilis, at hindi na ito isang antas. Nang makita ang kahihiyan at masamang pananalita sa kanya at sa pamilya Ning sa forum, halos mamatay si Ning Dahay sa galit. Sa sandaling ito, tinawag ng housekeeper ng pamilya Ning si Ning Dahay. Guro, dumating si David at kaming dalawa ang pinatay. Ngayon gusto kitang makita, ngunit kung hindi kita makita, sinabi niyang papatayin niya tayong dalawa sa loob ng isang oras. Sabi ng mayordomo sa nanginginig na boses. Alam ko na, hayaan siyang pumatay, kailangan ko munang harapin ang mga bagay. Pagkatapos nito, ibinaba ni Ning Dahay ang telepono. Para sa mga katulong na iyon ng pamilyang Ning, hindi mahalaga kung gaano karami ang napatay mo, basta ayos lang siya. Tay, pinapanood lang ba natin si David na patayin ang lahat sa pamilya Ning? Tanong ni Ning Ji kay Ning Dahay. Wala ba akong naiisip na paraan? Pinakamabuting huwag makipaglaban kay David sa oras na ito. Kapag natalo ako, hindi ako papatayin ni David, at magkakaroon ng maraming aristokratikong sekta na aatake sa aming pamilyang Ning. Ang mga taong ito ay pawang mga jackal, naghihintay lamang na bumagsak ang aming pamilyang Ning. Ang dahilan kung bakit ayaw makipaglaro ni Ning Dahay laban kay David ay dahil sa takot niyang matalo at masugitan pagkatapos maglaro laban kay David. Kahit na iligtas ni David ang kanyang buhay, sasamantalahin ng ibang mga pamilyang Zhongmen ang sitwasyon para pagnakawan siya. Sa harap ng mga interes, walang-walang hanggang kaibigan. Kung hindi, pumunta tayo sa pinuno ng alyansa, at hayaan siyang makipag-usap ng direkta kay David sa pangalan ng pinuno ng alyansa ng martial arts. Kung ano ang gusto ni David, maibibigay natin sa kanya, basta't matigil si David sa pag-target sa atin. Sa paghihiganti ng tinatawag na gentleman, hindi pa huli ang lahat para sa 10 taon. Kapag tumuntong ako sa kaharian ng Marquis, hahanapin ko si David. Sabi ni Ning Ji kay Ning Dahay. Magandang ideya na humanap ng taong makakapagpapayapa, ngunit hindi ito magagawa ni Zhu Jishan, hindi siya bibigyan ni David ng mukha, at ngayon ay mayroon lamang isang tao na maaaring hikayatin si David. Bahagyang ipinikit ni Ning Dahay ang kanyang mga mata at sinabi. Sino ito? Tanong ni Ning Ji. Mr. Shi. Dahan daw ang sabi ni Ning Dahay. Ngayon, kapag nagsalita si Mr. Shi, makikinig si David. Pero, papayag ba si Mr. Shi sa atin? Palagi siyang nasa panig ni David. Tanong ni Ning Ji. Subukan mo, sa palagay ko ay hindi gusto ni Mr. Shi na magulo ang mundo ng martial arts ng Kyoto. Pagkatapos magsalita ni Ning Dahay, agad niyang inihinto ang isang sasakyan para hanapin si Mr. Shi. Kabanata 1280. Sa Law Enforcement Pavilion, si Mr. Shi ay tahimik na nakaupo sa bulwagan na umiinom ng tsaa, na parang may hinihintay. Naghintay si Zhao Wuqi sa gilid, hindi nangangahas na huminga. Karaniwan, si Mr. Shi ay aalis pagkaraan ng ilang sandali sa Dharma Protector Pavilion, ngunit kung titingnan ito ngayon, hindi siya aalis sa maikling panahon. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang isang miyembro ng Protectorate Pavilion, at pagkatapos ay sinabi kay Zhao Wuji, Pavilion Huang, may humiling na makita si Mr. Shi. Sino ito? Tanong ni Huang Wuji. Si Ning Dahay ba? Tanong ni Mr. Shi. Oo, ito ang kanilang ama at anak. Tumango ang miyembro ng Protectorate at sinabi. Mukhang hindi tanga si Ning Dahay sa iyo. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi, papasukin siya. Ang miyembro ng Guardian Pavilion ay umatras, habang si Zhao Wuqi ay tumingin kay Mr. Shi na nagtataka. Mukhang maagang umaga dumating si Mr. Shi sa Dharma Protector Pavilion, kaya hinihintay niya si Ning Dahay. Mr. Shi, nahulaan mo bang pupunta si Ning Dahay sa iyo? Curious na tanong ni Huang Wuji. I guessed it, pero wala akong full confidence. Mukhang ayaw ni Ning Dahay na sundan si David hanggang mamatay. Sabi ni Mr. Shi. Si Zhao Wuqi ay tumingin kay Mr. Shi nang may paghanga, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi nagtagal, naimbitahan si Ning Dahay kasama si Ning Ji. Matapos makita si Ji. Shi, sina Ning Dahay at Ning Ji ay sabay-sabay na sumaludo kay Ji. Shi,
Mr. Shi. Bahagyang tumango si Mr. Shi, sige, maupo ka. Pinaupo ni Mr. Shi ang mag-ama, ngunit hindi nagtagal, ang mga mata ni Mr. Shi ay bumagsak kay Ningji, at medyo naging marangal ang kanyang mukha. Nang makitang nakatitig sa kanya si Mr. Shi, biglang naging hindi komportable si Ningji. Ngunit hindi nagtagal, umiwas ng tingin si Mr. Shi kay Ningji at tinanong si Ningdahay, Ningdahay, ano ang hinahanap mo sa akin? Mr. Shi. Tapos si David nasa pintuan ng bahay ng Ningko. Kailangan mo akong hamanin. Bilang isang veteranong wow, lalaban ako sa kanya. Manalo man ako o matalo, wala akong mapaglagyan ng dati kong mukha. At saka, nag-aaway tayong dalawa, natatakot ako na ang buong Kyoto Martial Arts World na guguluhin natin ay mayayanig. Kaya gusto kong hilingin kay Mr. Shi na lumapit at pag-usapan ang tungkol kay David. Kung mayroon siyang anumang mga kinakailangan, maaari mong banggitin ito. I will try my best para masiyahan siya. Ibinaba ni Ningdahay ang kanyang poster at sinabi kay Mr. Shi. Bahagyang ngumiti si Mr. Shi, Ningdahay, noong pinatay mo si David, hindi ba sinabi mo na bilang isang veteranong wow, wala kang lugar para iligtas ang mukha kapag umatake ka sa isang bagong dating? Ang mga salita ni Mr. Shi ay sabay na tumama sa kahinaan ni Ningdahay. Nakangiti lang si Ningdahay ng alanganin, ngunit hindi siya makapagsalita. Maaari kong kumbansihin ang David na iyon, ngunit kung makikinig ba sa akin ang David na iyon, hindi ko masabi. Napakatigas ng ulo ng batang ito. Dahan daw ang sabi ni Mr. Shi. Hindi bale, basta si Mr. Shi ang lumalapit, kung sino man ang hindi maglakas loob na magbigay ng mukha sa buong martial arts world, naniniwala ako na magiging maayos si Mr. Shi. Hindi inaasahan ni Ningdahay na masayang papayag si Mr. Shi sa kanyang kahilingan. Dapat mong malaman na si David ay sinusuportahan ni Mr. Shi, at nang si David ay hinamon ang kanyang sarili, malamang na siya ay naging inspirasyon ni Mr. Shi. Ayaw ni Ningdahay, ngunit pumayag si Mr. Shi na hikayatin si David. Sige, lumabas ka at hintayin mo ako. Sabi ni Mr. Shi. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Ningdahay at sinundan si Ningji na maghintay sa labas ng pinto. Mr. Shi, kukumbinsihin mo ba talaga si Mr. Chen? Alam mo naman ang hamon niya kay Ningdahay. Tanong ni Zhao Wuqi kay Mr. Shi na may hindi kapani-pani walang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit pumayag si Mr. Shi sa kahilingan ni Ningdahay. Siyempre pupunta ako, ngunit tiyak na hindi ako bibigyan ni David ng mukha. Ngumiti si Mr. Shi at lumabas. Nagmamadaling binuksan ni Ningdahay ang pinto ng kotse para kay Mr. Shi ng personal, at pagkatapos ay umalis ang kotse patungo sa pamilya Ning. Sa harap ng bahay nila Ning. Tahimik na nakaupo si David, lumipas ang ilang minuto, at mayroon ng 4 na bangkay ng pamilya Ning sa paanan ni David. Nang makitang malapit na ang 1 oras. Sa oras na ito, ang lahat sa pamilya Ning ay pawis na pawis at nanginginig ang lahat. Dahil hindi nila alam kung sino sa kanila ang gagawin ni David kapag natapos na ang oras. Ang hindi kilalang kamatayang ito ang pinaka-nakakatakot. Sa harap ng bahay ni Ning, parami ng parami ang nanunood sa kasabikan. Mukhang duwag talaga itong si Ningdahay. Ang kanilang pamilyang Ning ay namatay ng husto, at hindi sila nang ahas na magpakita. Isa pa rin itong veterano na wow, hindi ito kasing ganda ng Shi. Sa pagkakataong ito, magsisimula na ang reputasyon ni David. Ang nakababatang henerasyon ay hindi matatalo. Nag-uusap ang lahat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.